Inakalang kasalang pinto ng langit, yun pala'y lagusan patungong impyerno. Ninakawan ng dangal, itinapon na parang basurang walang silbi sa gitna ng malakas na ulan. Baliw ka, Isabel, at walang maniniwala sa iyo. Ang huling tawa ni Donna Selma na humiwa sa aking pagkatao. Pero tandaan niyo ang gabing ito. Ang babaeng dinurog ninyo ay muling babangon na may mas matalas na tinig. Kaya ko bang bawiin ang lahat? O mananatili na lang akong anino na makarungin ng nakaraan? Ayusin mo ang mukha mo, Leandro. Pirmahan lang niya ang mga papeles na yan at maaari na nating iligpit ang babaeng yan sa isang institusyon. Hindi bagay sa isang Montalban ang may asawang amoy lupa at walang pinag-aralan. Tumigil ang mundo ko sa narinig kong tinig ni Donna Selma mula sa likod ng nakasarang pinto ng aming silid. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo ng mansyong Montalban. Suot pa rin ang aking wedding gown na puting-puti. Isang simbolo sana ng bagong simula. Ngunit tila nagmukhang isang malapad na telang pambalot sa bangkay. Sa aking mga kamay ay isang tasa ng mainit na gatas na may hinalong pulot. Kanina ko pa ito hinihipan para makuha ang tamang init dahil alam kong hirap matulog si Leandro kapag pagod. Upang mabili ang pinakamahal na klase ng pulot na ito, naglakad ako ng malayo at nagtiis na huwag magmeryenda ng 1 linggo. Gusto ko siyang alagaan. Gusto kong patunayan na kahit mahirap lang kami ni Nanay Marilu, kaya kong maging isang mabuting asawa sa kanya. Dahan-dahang nanghina ang aking mga daliri. Ang tasang hawak ko ay unti-unting nadulas hanggang sa bumagsak ito sa makapal na alpombra. Walang narinig na pagkabasag, tanging ang dahan-dahang pagkalat ng puting likido na parang mga luhang pilit kong pinipigilan. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na gumuho ng mas malakas pa sa anumang pagsabog. Nanginginig ang aking buong katawan nang itulak ko ang pinto. Nanlalabo ang aking paningin habang nakatitig sa lalaking kani-kanina lang ay nangako sa harap ng altar na mamahalin ako hanggang sa huling hininga. Leandro, ang tanging lumabas sa tuyot kong lalamunan. Lumingon si Leandro, walang bakas ng pagsisisi sa kaniyang mga mata. Sa halip, isang malamig na pagkadiri ang sumalubong sa akin. Lumapit si Donna Selma. Ang kanyang mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Tila nanunuya sa aking kahirapan. Inihagis niya sa harap ko ang ilang pirasong papel. Huwag ka nang magdrama, Isabel. Alam nating lahat na kaya mo lang pinilit pumasok sa pamilyang ito ay dahil sa pera. Ngayon, pirmahan mo ang dokumentong ito. Isang kusang loob na pag-amin na ikaw ay may malalang sakit sa pag-iisip. Kung hindi, baka mas masakit pa ang maranasan mo, wika ng biyenan ko, habang ang kaniyang labi ay nakakurba sa isang mapait na ngiti. Hindi ako makapaniwala. Tumingin ako kay Leandro, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Totoo ba ito? Leandro, asawa mo ako. Bakit mo ito ginagawa? Nang tangkain kong hawakan ang kaniyang kamay, marahas niya itong tinabig. Ang lakas ng kaniyang pagtulak ay sapat na upang mawalan ako ng balanse at bumagsak sa sahig. Ramdam ko ang hapdi ng aking mga siko, ngunit mas masakit ang katotohanang ang lalaking itinuring kong langit ay siya palang maglulubog sa akin sa putik. You're just a liability, Isabel. Malamig na sabi ni Leandro. Ginamit lang namin ang kasal na ito para makuha ang mga ari-ariang nakapangalan sa iyo mula sa iyong lolo. Now that everything is in place, you're useless to me. Look at yourself. You don't belong here. Amoy labada ka pa rin kahit anong pabango ang gamitin mo. Kasabay ng kaniyang pagtalikod ay ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Ang mga patak ng tubig sa bubungan ay tila mga saksak sa aking pandinig. Hindi pa natapos doon ang kalbaryo ko. Kinaladkad ako ng mga tauhan ni Donna Selma palabas ng mansyon. Wala akong nagawa, kundi ang umiyak nang walang tunog. Habang ang aking puting gown
ay unti-unting nababahiran ng putik sa labas ng gate. "Layuan mo ang anak ko! Huwag niyo siyang hawakan!" Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kadiliman. Si Nanay Marilu, nakatayo siya sa gitna ng ulan, basang-basa, suot ang kaniyang lumang tsinelas at kupas na duster. Tumakbo siya patungo sa akin at niyakap ako ng mahigpit, tila sinusubukang buuin ang aking mga piraso. Nay, Nay, sorry po. Ang sakit po." Ang tanging naibulong ko bago ako tuluyang mawalan ng lakas. Tumingala si Nanay sa dambuhalang gate ng mga Montalban. Sa kabila ng kaniyang pangangatog sa ginaw, ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hinaluan ng labis na pighati. "Tandaan niyo ang araw na ito. Dinurog niyo ang anak ko dahil wala kaming pera, pero hindi niyo kailanman madudurog ang aming dangal." Habang inaalalayan ako ni Nanay palayo sa impyernong iyon, isang huling sulyap ang ibinigay ko sa mansyon. Ang bintana ng silid ni Leandro ay maliwanag, ngunit para sa akin, ito na ang pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para mapagtapos ang sarili at mabigyan ng dangal ang aming pangalan. Nauwi lang ba ang lahat sa isang pirasong papel na nagsasabing ako ay baliw? Bakit sa kabila ng lahat ng pag-ibig na ibinigay ko, ang kapalit ay isang malamig na pagtatapon sa gitna ng kawalan? Sinuong namin ang dilim at ulan, dalawang kaluluwang tila itinakwil ng mundo. Ngunit sa bawat hakbang ni Nanay, ramdam ko ang isang pangako na ang ulan na ito, bagamat mapait, ang siyang maghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan upang sa susunod na pagtila nito, hindi na ako ang Isabel na kayang-kayang apakan. Walang lumalabas na tunog mula sa aking mga labi. Ilang beses ko nang sinubukang buksan ang aking bibig. Pilit na hinahanap ang boses na dati naglalabas ng mga pangarap at kanta. Ngunit tanging hangin na tuyot at mapait ang aking nararamdaman. Ang bawat salita ay tila nakabaon. Sa ilalim ng malalim na hukay, sa aking lalamunan, natatakpan ng bigat ng bawat sampal at bawat masakit na salitang binitawan ni Leandro at Donna Selma. Nakatitig lang ako sa kisame ng aming maliit na silid sa San Esteban. Ang lumang yero ay may mga butas at ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa nakasalo na timbang plastik ay lumilikha ng isang mabagal at malungkot na ritmo. Noong bata ako, ang tunog na yon ay nagsisilbing oyaye sa aking pagtulog. Ngunit ngayon, bawat patak ay nagpapaalala sa akin ng lamig ng gabing itinapon ako sa labas ng mansyon. Naramdaman ko ang paggalaw ng katre. Pumasok si Nanay Marilu na may dalang palanggana ng mainit na tubig at isang pirasong malinis na basahan. Nakita ko ang kaniyang mga kamay. Ang mga kamay na 20 taong naglinis ng sugat ng ibang tao bilang isang huli. Ang mga kamay na nagkayod kalabaw para lang makatapos ako ng arkitektura. Ngayon, ang mga kamay na yon ay nanginginig habang dahan-dahang pinupunasan ang aking mga braso. "Anak, kumain ka na kahit konti. Nagluto ako ng lugaw, yung paborito mo." Bulong ni Nanay. Ang kanyang boses ay paos. Tila siya rin ay galing sa isang mahabang laban. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Tumingin ako sa sulok ng silid kung saan nakasampay ang aking wedding gown. Nilabhan na ito ni Nanay. Pilit na inalis ang mga mantsa ng putik at dumi. Ngunit kahit anong kuskus niya, alam kong ang telang iyon ay kailanman hindi na magiging kasing puti ng dati. Parang ang aking dangal, kahit anong gawin naming paglilinis, ang tingin ng mundo sa akin ay isang babaeng baliw na itinakwil ng mayamang pamilya. Biglang bumukas ang aming pintong gawa sa manipis na kahoy. Hindi ito katulad ng pinto sa mansyon na may marangyang ukit. Ito ay lumalangit-ngit sa bawat galaw. Pumasok si Aling Tasing, ang aming kapitbahay na ang dila ay mas matalas pa sa kutsilyo. "Marilu,
Totoo ba ang usap-usapan sa palengke? Pinatalsik daw itong si Isabel dahil nahuli raw na may ibang lalaki at nagwawala? Diretsong tanong ni Aling Tasing habang pilit na sumisilip sa akin. Sabi ko na nga ba, hindi dapat pinipilit ang mga ibong mababa ang lipad na pumasok sa gintong hawla. Ayan, nabali tuloy ang mga pakpak. Tumayo si Nanay Marilu. Ang kaniyang maliit na pangangatawan ay tila naging dambuhala sa harap ni Aling Tasing. Lumabas ka, Tasing. Walang katotohanan ang mga laso na lumalabas sa bibig mo. Ang anak ko ay biktima rito at hinding-hindi ko hahayaang bastusin mo siya sa loob ng sarili naming bahay. Aba, galit ka pa? Pinapaalalahanan lang kita, Marilu. Baka mapahiya ka lang, lalo kapag nalaman ng lahat na ang matalinong anak mo ay wala na sa katuwiran. Pagpapatuloy ni Aling Tasing bago padabog na lumabas. Nang muling sumara ang pinto, nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ni Nanay. Naupo siya sa tabi ko at hinawakan ng aking malamig na kamay. Doon ko napansin na wala na ang kaniyang gintong hikaw, ang tanging alaala na iniwan sa kanya ng aking lola. Alam ko kung bakit. Wala na kaming pera para sa aking mga gamot at para sa pambayad sa kuryente. Ibinenta niya ang kaniyang tanging kayamanan para lang hindi ako magutom. Huwag kang makikinig sa kanila, Isabel. Magpagaling ka lang. Kakayanin natin ito. Kahit maglaba ako ng lahat ng damit sa San Esteban, hinding-hindi kita pababayaan, sabi ni Nanay habang pilit nang ngumingiti. Bagaman ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na, Nay, sorry po. Sorry dahil naging pabigat ako. Sorry dahil hindi ko kayo nagawang ipagmalaki. Ngunit tanging isang mahabang buntong hininga na puno ng pighati ang lumabas sa aking dibdib. Pinikit ko ang aking mga mata. Hinahayaan ang bawat alaala ng masasayang sandali namin ni Leandro na mabulok sa aking isipan. Lumipas ang mga oras sa katahimikan ng gabi. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malalim na paghinga ni Nanay na nakatulog na sa semento sa tabi ng aking higaan dahil ayaw niyang malayo sa akin. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, isang kakaibang tunog ang gumising sa aking diwa. Hindi ito ang patak ng ulan. Hindi ito ang huni ng mga kuliglig. Ito ay ang mabagal at marahas na pag-ikot ng mga gulong sa basang lupa sa labas ng aming bahay. Ang liwanag mula sa isang sasakyan ay pumasok sa mga siwang ng aming dingding, tila isang mapanghusgang mata na naghahanap sa amin sa dilim. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sino ang darating sa ganitong oras? Sila ba ang mga tauhan ni Donna Selma para tuluyan na akong iligpit? O si Leandro na dinalaw ng konsensya? Dahan-dahan akong bumangon kahit pa nanghihina ang aking mga binti. Sumilip ako sa siwang ng bintana. Isang itim at marangyang sasakyan ang nakahinto sa tapat ng aming bakod. Isang lalaki ang bumaba, may dalang payong at kahit malayo ay bakas sa kaniyang tindig ang isang awtoridad na matagal ko nang hindi nakikita. Huminto siya sa harap ng aming pintuan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila nakikipag-unahan sa kaniyang paglapit. Sino ang lalaking ito na ang anino ay tila may dalang banta at pangako ng sabay? Huwag kang lalapit. Wala kang karapatang tumapak sa lupang ito, Ricardo. Ang tinig ni Nanay Marilu ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay parang bilyong piraso ng bubog na nakatarak sa hangin. Nakatayo siya sa harap ng aming pintuan, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa matinding galit habang nakaharap sa lalaking lulan ng marangyang sasakyan. Nakatago ako sa likod ng kurtinang gawa sa katsa. Pinagmamasdan ng lalaking bumaba. Si Ricardo Balmonte. Ang pangalang yon ay isang bulong lamang sa aking pagkabata. Isang anino na walang mukha na madalas kong makita sa mga malulungkot na tingin ni Nanay kapag nag-iisa siya sa gabi. Ngayon, ang aninong yon ay may anyo na. Isang lalaking may uban na ang buhok. Ngunit bakas pa rin ang yaman at kapangyarihan
sa kaniyang tindig. Tumingin ako sa mga kamay ni nanay. Namumula ang kanyang mga daliri mula sa maghapong paglalaba ng mga kumot ni Aling Tasing para lang may maipambili kami ng bigas. At heto ang lalaking ito. Suot ang isang mamahaling Amerikana na tila hindi kailanman nadikitan ng alikabok. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay isang malupit na biro na sumasampal sa aming kahirapan. Marilu, nalaman ko ang nangyari kay Isabel. Mahinahong sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malalim. May dalang awtoridad na hindi ko nakasanayan sa aming maliit na mundo. Nandito ako para tumulong. I have the best lawyers and I can move her to a better hospital. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni nanay. Hospital! Lawyers? Nasaan ka noong sanggol pa lang siya at halos mamatay sa lagnat dahil wala akong pambili ng paracetamol? Nasaan ka noong kinakantyawan siya sa paaralan dahil wala siyang tatay na susundo sa kanya? Lumapit si nanay ng isang hakbang, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pighati. Ngayong durog na ang anak ko. Ngayong itinapon na siya ng mga Montalban na parang basahan sa kakadarating. Para ano? Para pakitang tao? Para bayaran ang 20 taon ng pagkawala mo gamit ang pera mo? Hindi nakasagot si Ricardo. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng aming maputik na bakuran, tila isang banyagang naliligaw sa isang lugar na hindi niya nauunawaan. Sa loob ng aking dibdib, naramdaman ko ang isang matinding pagnanais na sumigaw. Gusto kong itanong kung bakit ngayon lang siya dumating. Gusto kong sabihin na hindi namin kailangan ang kaniyang awa. Ngunit ang aking lalamunan ay tila isang tuyot na balon. Walang tubig, walang tunog, tanging hapdi lamang ng bawat hininga. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan, pilit na iniaangat ang aking mabibigat na binti. Nang makita ako ni Ricardo, nakita ko ang panlalaki ng kaniyang mga mata at ang dahan-dahang pag-agos ng luha sa kaniyang pisngi. Marahil ay nakikita niya sa akin ang babaeng iniwan niya noong kabataan niya. O marahil ay nakikita niya ang bunga ng kaniyang pagkakasala. Isabel! Ang mahinang sambit niya. Tumingin lang ako sa kanya. Walang emosyon, walang boses. Ang aking katahimikan ay ang pinakamalakas na sumbat na maibibigay ko. Umalis ka na, Ricardo. Pagtataboy ni nanay, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng pagod. Hindi kami tumatanggap ng limos mula sa mga taong pumatay sa aming pag-asa noon pa man. Huminga ng malalim si Ricardo at dahan-dahang inilapag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng aming lumang bangko na gawa sa kawayan. Hindi ito limos, Marilu. Ito ay katarungan. Pinagmamasdan ko ang mga Montalban mula pa noong unang araw na pumasok si Isabel sa kanila. Alam ko ang bawat dumi nila. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. May isang pangako sa kanyang mga mata na hindi ko kayang pagkatiwalaan. Hindi ka baliw, Isabel. At sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung sino ang totoong halimaw sa kwentong ito. Banang umalis ang kanyang sasakyan, naiwan ang usok at ang katahimikan ng gabi. Nilapitan ni nanay ang envelope na parang isa itong nakalalasong hayop. Kinuha niya ito at akmang pupunitin. Ngunit tumigil siya nang makita ang isang litratong nakasilip mula sa loob. Isang litrato ni Leandro na may kasamang ibang babae sa isang lugar na tila isang mamahaling hotel at ang petsa ay 1 linggo bago ang aming kasal. Sa ilalim ng litrato ay may isang sulat kamay na tala. Donna Selma's Secret Offshore Accounts. Property of Isabel Montalban Cirele. Nabitawan ni nanay ang envelope. Ang mga papel ay kumalat sa sahig. Mga dokumentong tila may dalang kapangyarihang magpabagsak sa isang kaharian. Bakit niya ito itinatago sa loob ng mahabang panahon? Kung totoo ngang binabantayan niya kami, bakit niya hinayaang mangyari ang gabing iyon sa mansyon? Sapat na ba ang mga pirasong papel na ito para hilumin ang mga sugat na hindi nakikita? Isang malaking pagkakamali ang magpapasok ng dumi sa loob ng isang malinis na tahanan.
Ngunit bilang isang Kristiyano, tungkulin nating kaawaan ang mga taong hindi alam ang kanilang lugar sa lipunan. Ang bawat salita ni Donna Selma ay lumalabas sa maliit at lumang telebisyon sa tindahan ni Aling Tasing, tila mga patak ng asido na pumapasok sa aking pandinig. Nakatayo ako sa labas, sa ilalim ng isang puno ng mangga, pilit na nagtatago sa dilim habang pinapanood ang babaeng sumira sa aking buhay. Nagniningning ang mansyon ng mga Montalban. Sa loob ng telebisyon, may mga bulaklak na puti na nakapaligid sa entablado, mga pagkaing hindi ko man lang kayang bigkasin ang pangalan, at mga taong nakasuot ng mga telang kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang ilaw na gawa sa kristal. Ito ang kanilang charity gala, isang gabing inilaan para sa mga mahihirap, habang ang punong abala ay ang babaeng kumuha ng lahat mula sa akin. Nakita ko si Donna Selma na humahawak sa isang baso ng gintong alak. Sa bawat pagkakataon na may lumalapit sa kaniyang ordinaryong tao para magpasalamat, mabilis niyang kinukuha ang kanyang panyong sutla upang punasan ang kanyang mga daliri, na tila ba ang hawak ng isang mahirap ay isang nakakahawang sakit. Kaya naman, pagpapatuloy niya, habang ang kanyang mukha ay nakaplaster ng isang plastik na ngiti, ang pondong malilikom natin ngayong gabi ay mapupunta sa mga institusyong nangangalaga, sa mga taong may karamdaman sa isip, tulad ng isang naging bahagi ng aming pamilya na sa kasamaang palad ay hindi nakayanan ang bigat ng aming katayuan. Ramdam ko ang paghigpit ng aking mga kamao hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Hindi ako makahinga. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay isang pisikal na bigat na tila dinudurog ang aking mga lalamunan. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang aking pagkatao bilang isang halimbawa ng kabaliwan para lang magmukha siyang isang santong may busilak na puso sa harap ng kamera. Sa tabi niya, nakita ko si Nerissa, ang kaniyang matapat na assistant. Bakas sa mukha ni Nerissa ang pag-aalinlangan, ngunit nanatili siyang nakayuko. Alam ko ang takot na nararamdaman niya, ang takot na maging susunod na biktima ng kamay na bakal ni Donna Selma. Maya-maya pa ay nagbago ang tono ng kaniyang boses. Naging mas seryoso ito, mas matalas. At bilang bahagi ng aming bagong proyekto para sa San Esteban, ipinapabatid ko sa lahat na ang lupain sa may baybayin, ang lupaing matagal nang napabayaan, ay sasailalim na sa pag-unlad ng Montalban Realty. Ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Nanigas ang aking buong katawan. Ang lupain sa baybayin, iyon ang lupang minana ko sa aking lolo. Iyon ang tanging bagay na nag-uugnay sa amin sa aming mga ninuno. Iyon ang lupang ipinangako ni Leandro na hinding-hindi nila gagalawin dahil alam niyang iyon ang puso ni Nanay Marilu. Hindi maaari. Ang tanging bulong na pilit kumakawala sa aking isipan, bagaman walang tunog na lumalabas sa aking bibig. Naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Nanay Marilu pala, bitbit ang isang plastik ng mga saging na saba na ititinda sana namin bukas. Nakatingin din siya sa telebisyon at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na hindi ko pa nakikita kailanman. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang plastik na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag, dahilan upang magkalat ang mga saging sa maputik na lupa. Ang lupa natin, Isabel. Ang huling alaala ng iyong lolo, ang nangangatal na sabi ni Nanay. Iyon na lang ang natitira sa atin. Bakit pati iyon ay kukunin nila? Tiningnan ko muli ang screen. Nakita ko ang tagumpay sa mga mata ni Donna Selma. Alam niyang sa pagbebenta ng lupang iyon, mawawalan kami ng tahanan, mawawalan kami ng kasaysayan, at tuluyan na kaming mabubura sa San Esteban. Para sa kanya, ang aming buhay ay parang mga langgam lang na maaari niyang apakan nang hindi siya nakakaramdam ng kahit katiting na dumi sa kaniyang sapatos. Ang bango ng mga mamahaling pagkain at pabango na tila lumalabas sa screen ay kabaligtaran ng amoy ng gaas at basang lupa
sa aming kinatatayuan. Sila ay nasa langit ng kanilang kasinungalingan habang kami ay nakabaon sa impyerno ng kanilang kasakiman. Pilit kong hinanap ang aking boses. Gusto kong sumigaw sa harap ng lahat ng mga taong nagpapalakpakan sa kanya. Gusto kong sabihin na ang perlas na suot niya ay binayaran ng aming mga luha. Ngunit ang tanging nagawa ko ay ang mapaluhod sa putikan, habang ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay sa panibagong biyak sa aking puso. Bakit ba ang mundong ito ay laging pabor sa mga taong marunong magbalat kayo? May katapusan ba ang kadiliman ni Donna Selma? O sadyang kami ay isinilang lamang para maging tuntungan ng kanilang mga paa patungo sa itaas? Napatigil ang lahat nang may isang lalaking lumapit kay Donna Selma sa gitna ng entablado. Hindi ko makita ang kanyang muka dahil sa likod ito ng kamera, ngunit nakita ko ang biglang pagpawi ng ngiti ni Donna Selma. Ang kanyang hawak na baso ng alak ay bahagyang nayanig, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang pambihirang emosyon, takot. Isang sobrang kulay kape ang inabot ng lalaki sa kanya sa harap ng lahat. Anong sikreto ang nakatago sa sobrang yon na kayang magpayanig sa isang reyna? At sino ang lalaking naglakas loob na gambalain ang kaniyang pinakaimportanteng gabi? Huwag mong dungisan ang sahig ng putik mula sa sapatos mo, Leandro. Masyadong mahalaga ang bawat hibla ng tela rito para masira mo lang. Hindi ko yon nasabi ng malakas. Ang boses ko ay nakapiit pa rin sa loob ng aking lalamunan, tila isang ibong nakakulong sa madilim na silid. Ngunit sa aking isipan, ang mga salitang iyon ay malinaw at matalas. Nakatayo ako sa loob ng isang maliit at maalinsangang sastrehan sa gilid ng palengke. Amoy luma ang hangin dito, amoy ng mga telang nakatambak, ng langis ng makina at ng pawis ng mga taong nagtatrabaho para sa bawat sentimo. Ito ang aking bagong mundo. Malayo sa malamig na air conditioner ng mga opisina ng arkitektura, malayo sa bango ng mga mamahaling kandila sa mansyon. Dito, ang tanging hawak ko ay karayom at sinulid. Ang bawat tusok ng karayom sa makapal na tela ay lumilikha ng isang paulit-ulit na ingay na tila sumasabay sa pintig ng aking puso. Sa bawat tahi, sinusubukan kong pagdugtungin ang mga piraso ng aking nadurog na buhay. Naramdaman ko ang paglamig ng paligid nang pumasok ang isang anino sa pintuan. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ang pabangong ako mismo ang pumili para sa kanya noong kaarawan niya, ay tila isang lason na kumalat sa silid. Si Leandro. Nakasuot siya ng isang asul na Amerikana. Mukhang banyaga sa gitna ng mga hamak na gamit sa sastrehan. Tiningnan niya ang paligid ng may halong pandidiri bago itinuon ang kaniyang mga mata sa akin. So dito ka na pala bumagsak, Isabel? Ang kaniyang mapait na bungad. From designing luxury condos to sewing rags for market vendors. How pathetic. Nanatili akong nakayuko. Mahigpit ang hawak ko sa isang pirasong telang pelus na tinatahi ko. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Ngunit pinilit kong huwag magpakita ng kahinaan. Ang bawat segundo ng kaniyang presensya ay tila isang paalala ng bawat kasinungalingang pinaniwalaan ko. Inilapag ni Leandro ang isang folder sa ibabaw ng aking lamesang gawa sa tablang kahoy. I'm not here for a reunion. Pirmahan mo na ito. It's a formal waiver for the San Esteban property. Sinabi na ni Mommy, it's for the best. You're mentally unstable, Isabel. Hindi mo kayang pamahalaan ng ganoong kalaking lupain. We'll give you a small amount. Enough para makalipat kayo ng nanay mo sa isang maayos na apartment, malayo sa squalor na ito. Dahan-dahan kong inangat ang aking paningin. Tiningnan ko siya nang diretso sa mga mata. Wala na ang lalaking minahal ko noon. Ang nakikita ko na lang ay isang estrangherong may guwapong mukha, ngunit may bulok na kaluluwa. Mental instability? Ang tanong na namuo sa aking isipan.
Ang kabilisan ng kanyang pagbaligtad sa katotohanan ay tila isang sining na perpekto niyang natutunan mula sa kanyang ina. Ginamit nila ang aking pananahimik laban sa akin. Ginamit nila ang aking trauma para magmuka akong walang kakayahan. Pirmahan mo na, Isabel. Pagpupumilit niya, ang kanyang boses ay nagiging mas mainit at may halong banta. Huwag mo nang antayin na gamitin namin ang legal na paraan para ideklara kang unfit sa harap ng korte. Mas mapapahiya ka lang at mas lalong kawawa ang nanay mo. Kinuha ko ang isang maliit na gunting na nasa gilid ko. Hindi para saktan siya, kundi para putulin ang sinulid na nag-uugnay sa aming dalawa. Sa harap niya, dahan-dahan kong kinuha ang folder at inihulog ito sa sahig. Hindi ko kailangan ng kanilang pera. Hindi ko kailangan ng kanilang apartment na binayaran ng aking dangal. Ang mukha ni Leandro ay namula sa galit. You're making a big mistake. Akala mo ba may tutulong sa'yo? Your father? Si Ricardo? He's a ghost, Isabel. At ang isang multo ay walang silbi sa harap ng kapangyarihan ng mga Montalban. Lumapit siya sa akin, sapat na para maramdaman ko ang kaniyang hininga. Tandaan mo ito, kapag wala na kayong matirhan, kapag kinaladkad na kayo palabas ng lupang iyan, huwag kang lalalapit sa akin at magmamakaawa. Dahil sa araw na yon, sisiguraduhin kong kahit ang pangalan mo ay hindi mo na maalala. Padabog siyang lumabas. Naiiwan ang alikabok na sumasayaw sa liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Naiwan akong nakatayo, nanginginig, habang ang telang hawak ko ay basa na ng aking mga luha. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang taong minsan mong itinuring na tahanan? Sapat na ba ang isang pirasong papel para burahin ang lahat ng pinaghirapan namin ni nanay? Tumingin ako sa labas ng pintuan. Nakita ko ang isang bata na naglalaro sa putikan, tumatawa ng walang kamuwang-muwang sa pait ng mundo. At sa dulo ng kalsada, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng poste, nakatingin sa akin nang may malalim na pighati. Hindi si Leandro, hindi si Ricardo. Ito ay isang taong hindi ko inaasahang makikita sa lugar na ito. Isang taong may hawak na isang lumang notebook na pagmamay-ari ko noong kolehiyo. Isang notebook na naglalaman ng lahat ng aking mga pangarap na disenyo na inakala kong nawala na sa loob ng mansyon. Anong ginagawa niya rito? At paano napunta sa kanya ang kaisa-isang bagay na nagpapatunay na mayroon akong talentong hindi kayang nakawin ni Donna Selma? Ang isang gusali ay kasing tibay lamang ng pundasyong pinagtataguan nito. Kapag ang pundasyon ay gawa sa kasinungalingan, oras lang ang hinihintay bago ito gumuho. Ang mga salitang yon ay tila isang sumpa na narinig ko sa aking gunita habang nakatitig sa lumang notebook na hawak ni Mateo. Si Mateo ay ang dati kong junior architect, ang tanging tao sa opisina na hindi tumitingin sa akin ng may pangungutya noong ako pa ang namumuno sa mga proyekto ng Montalban Realty. Nandito kami sa likod ng sastrehan, malayo sa mga mapanuring mata ng mga mamimili sa palengke. Ang amoy ng alikabok at lumang papel mula sa notebook ay humahalo sa amoy ng kape na iniwan ni Nanay Marilu sa lamesa. Sa bawat pagbuklat ko ng mga pahina, tila bumabalik ang lakas sa aking mga daliri. Isang lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa katotohanang matagal ko nang itinatago. Iniwan mo ito sa drawing table mo noong gabing paalisin ka nila, mahinang sabi ni Mateo, bakas sa kanyang boses ang takot. Sinabi ni Donna Selma na sunugin ang lahat ng gamit mo, pero itinago ko ito. Isabel, tignan mo ang mga huhuling pahina. Ang mga tala mo tungkol sa ginagawang extension ng mansyon at ang bagong condominium project nila sa baybayin. Dahan-dahan kong hinaplos ang mga guhit. Ang bawat linya ng lapis ay tila mga ugat na nag-uugnay sa akin sa aking nakaraan bilang isang arkitekto. Doon ko naalala ang lahat. Noong ginagawa ang bagong wing ng mansyon, napansin ko ang mga bitak sa pundasyon. Sinabihan ko si Leandro, sinabihan ko si Donna Selma na kailangang baguhin ang materyales
dahil marupok ang lupa sa bahaging iyon ng San Esteban. Ngunit ang tanging sagot nila ay isang malamig na utos na manahimik ako. Gawin mo ang trabaho mo, Isabel. Huwag kang magmagaling. Tipirin mo ang semento. Iyan ang utos ni Mami. Ang sabi noon ni Leandro habang nakatingin sa kaniyang mamahaling relo. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang aking mga sariling kalkulasyon, isang nakakapanghilakbot na katotohanan ang nabuo sa aking isipan. Hindi lang basta pagtitipid ang ginawa nila. Ang buong istruktura ng mansyong Montalban, ang palasyong nagtatago ng kanilang mga kasalanan, ay isang malaking panganib. Isang malakas na lindol o kahit tuloy-tuloy na ulan lang ang kailangan. At ang marangyang tahanang iyon ay maaaring maging libingan ng lahat ng nasa loob nito. Kinuha ko ang isang piraso ng uling na ginagamit sa panahi at isang malinis na papel. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang dulo ng uling ay humalik sa papel. Lumilikha ng isang mabagal na gasgas na tila bulong ng katarungan. Hindi ako nagtatahi ng damit ngayon. Binubuo ko ang balangkas ng kanilang pagkawasak. Iginuhit ko ang cross-section ng pundasyon na nakita ko noon. Ang mga substandard na bakal, ang hinalong buhangin na sobra sa sukat, at ang mga tagas ng tubig sa ilalim na pilit nilang tinakpan ng mamahaling wallpaper at tiles. Ang bawat linya ay isang ebidensya. Ang bawat sukat ay isang paniningil. Gusto nilang ituloy ang proyekto sa baybayin gamit ang parehong kontraktor at parehong materyales. Isabel, pagpapatuloy ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Libu-libong buhay ang malalagay sa panganib kung hindi natin sila mapipigilan. Donna Selma is selling pre-selling units somehow. Kumukuha na siya ng pera sa mga tao para sa isang gusaling alam niyang babagsak din. Naramdaman ko ang pagdaloy ng isang kakaibang init sa aking dibdib. Ito ang dahilan kung bakit nila ako gustong ideklarang baliw. Dahil ako ang nakakaalam ng kanilang pinakamadilim na sikreto. Isang sikretong hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa buhay ng tao. Ang mansyon na itinuturing nilang langit ay nakatayo sa isang lupang unti-unting lumalamon dito. Tulad ng kanilang pamilya, maganda ang labas pero bulok at mapanganib ang loob. Tumayo ako at lumapit sa maliit na salamin sa sulok ng sastrehan. Nakita ko ang aking sarili. Marumi ang aking mga kamay dahil sa uling, payat ang aking mukha at wala pa ring boses ang aking lalamunan. Pero sa unang pagkakataon, ang aking mga mata ay hindi na naghahanap ng awa. Naghahanap na sila ng paraan para isiwalat ang katotohanan. Paano ko ito gagawin? Sino ang maniniwala sa isang babaeng tinawag nilang baliw? Paano lalaban ang isang pipi sa isang reynang may hawak ng lahat ng koneksyon sa gobyerno? Sa sandaling iyon, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa harap. Pumasok si Nanay Marilu, may dalang isang lumang box na gawa sa lata. Inilapag niya ito sa harap ko. Sa loob nito ay ang aking lisensya bilang isang arkitekto. Ang papel na inakala kong kinuha na ni Donna Selma para ipakansela. Itinago ko ito, anak, bulong ni Nanay. Alam kong darating ang araw na kakailanganin mo muli ang iyong pangalan. Hinawakan ko ang aking lisensya. Ang pangalang Isabel Sirel, registered architect, ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya. Ngunit bago pa kami makapag-usap ng mas malalim, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito katok ng isang kaibigan. Ito ay ang mabigat at marahas na paghampas ng bakal sa aming pintuang kahoy. Buksan niyo ang pinto! Health officials ito! May report na ang nakatira dito ay isang banta sa komunidad. Ang sigaw sa labas ay sinundan ng pagkakagulo ng mga kapitbahay. Nakita ko sa bintana ang mga pulang ilaw ng isang ambulansya. Narito na sila. Gagamitin na nila ang insanity warrant para tuluyan akong iligpit at makuha ang lupain sa San Esteban ng walang kalaban-laban. Sa gitna ng tensyon, napatingin ako sa notebook na hawak ni Mateo.
Kung makuha nila ito, mawawala ang huling ebidensya ko. Saan ako tatakbo? Sino ang maaari kong tawagan sa gitna ng kadilimang ito kung saan kahit ang batas ay tila binili na ng mga Montalban? Hindi niyo siya mahahawakan. Subukan ninyong humakbang papasok sa pamamahay na ito at sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala na kayong lisensya at ang mga pangalan ninyo ay nakakalathala na sa lahat ng pahayagan. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa loob ng aming bahay. Ito ay nanggaling sa likuran ng mga lalaking nakasuot ng puti na pilit winawasak ang aming pintuan. Ang marahas na paghampas ng kanilang mga kamay sa kahoy ay biglang huminto, pinalitan ng isang mabigat na katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay natakot huminga. Sumilip ako mula sa likod ni Nanay Marilu. Doon, sa gitna ng maliit naming kalsada, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng napakatalas na kulay abong suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay tila mga talim ng kutsilyo na nakatitig sa mga opisyal ng kalusugan. Attorney Ledesma? Bulong ni Mateo sa tabi ko. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Siya ang pinakamagaling na defense lawyer sa lungsod. Ito ang court injunction, deklara ng abogado, habang itinataas ang isang dokumentong may selyo ng korte. Anumang tangka ninyong ilipat si Isabel Sirel sa anumang institusyon nang walang sapat na ebidensya at dumaan sa tamang proseso ay ituturing na kidnapping. Ngayon, umalis na kayo bago ko tawagan ang National Bureau of Investigation. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng ambulansya at ang mabilis na pag-arangkada ng mga gulong sa basang semento ay tila isang musikang nagpalaya sa aking dibdib. Nang tuluyan na silang mawala, pumasok si Attorney Ledesma sa loob ng aming bahay. Hindi siya nandidiri sa aming sahig na gawa sa semento. Sa halip, direkta siyang tumingin sa akin. Ipinadala ako ni Ricardo Valmonte. Maikli niyang sabi. Sinabi niya sa akin na ang kanyang anak ay hindi lang biktima, kundi isang mandirigma. Pero sa nakikita ko ngayon, parang nakikita ko ay isang anino na lang. Lumapit ako sa isang maliit at bitak-bitak na salamin na nakasabit sa aming dingding. Sa loob ng matagal na panahon, umiiwas akong tumingin doon. Ayaw kong makita ang babaeng may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata, ang babaeng ang buhok ay tila pugad ng mga pighati at ang babaeng nawala ng boses dahil sa takot. Hinatid ko ang aking kamay sa aking mukha. Malamig ang aking balat. Ito ba ang Isabel na minsan ay nangarap na bumuo ng mga dambuhalang gusali? Ito ba ang arkitektong may hawak ng lisensya ngunit hinahayaan ang sarili na ikulong sa isang silid ng trauma? Kinuha ko ang isang malaking gunting na ginagamit ni nanay sa pagtatabas ng mga tela. Anak, anong gagawin mo? Tanong ni Nanay Marilu. Ang kaniyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ako sumagot. Ngunit sa unang pagkakataon, ang aking mga mata ay naging kasing talas ng bakal. Hinawakan ko ang aking mahabang buhok, ang buhok, na madalas haplusin ni Leandro habang nagsisinungaling siya sa akin. At sa isang mabilis na paggalaw, narinig ang malutong na paggupit ng bakal sa bawat hibla. 1, 2, 3. Ang mga mahahabang hibla ng buhok ay dahan-dahang nahuhulog sa sahig, tila mga itim na talulot ng isang lantang bulaklak. Kasabay ng bawat paghulog nito ay ang paggaan ng aking pakiramdam. Iginugupit ko ang bawat hapdi, ang bawat sampal, at ang bawat gabing pinaluha ako ng mga Montalban. Nang matapos ako, ang aking buhok ay hanggang balikat na lamang, maikli at matapang. Tumingin muli ako sa salamin. Ang nakikita ko na ngayon ay hindi na ang biktima ni Leandro. Ang nakikita ko ay isang babaeng handang sumabak sa giyera. Wala ka pa ring boses, Isabel, sabi ni Attorney Ledesma habang pinagmamasdan ang aking pagbabago. Pero ang mga mata mo,
Nagsisimula na silang sumigaw. Kinuha ko ang notebook na ibinigay ni Mateo at ang aking lisensya. Inilapag ko ang mga ito sa lamesa sa harap ng abogado. Pagkatapos, kinuha ko ang isang ballpen at sa isang malinis na papel, isinulat ko ang unang pangungusap na magiging simula ng aking paghihiganti. Guguho ang mansyon sa loob ng 30 araw at kailangan nating iligtas ang mga inosenteng tao bago sila malibing sa kasakiman ni Donna Selma. Naramdaman ko ang paghawak ni nanay sa aking balikat. Ang kaniyang mainit na palad ay nagbigay sa akin ng lakas na kailangan ko. Hindi na ako tatakbo, hindi na ako magtatago. Kung gusto nilang gawin akong baliw, ipakita ko sa kanila kung gaano kadelikado ang isang babaeng wala nang natitira, kundi ang katotohanan. Ngunit bago pa man kami makapagplano, tumunog ang telepono ni Attorney Ledesma. Ang kaniyang mukha ay biglang namutla habang nakikinig sa kabilang linya. Ano? Bulong niya. Tumingin siya sa akin ng may halong takot at pighati. Isabel, may masamang nangyari sa opisina ni Ricardo. Ang lahat ng mga orihinal na dokumento ng lupain mo, ninakaw. At si Ricardo, dinala siya sa ospital matapos ang isang aksidente sa daan. Nabitawan ko ang ballpen. Ang bawat hibla ng pag-asa, nakabubuo ko pa lang, ay tila muling nanganib. Sino ang nagtraidor? Paano nalaman ng mga Montalban ang bawat galaw namin? Mayroon bang espiya sa loob ng maliit naming mundo? O sadyang mas malawak ang galamay ni Donna Selma kaysa sa inaasahan namin? Patay na ang katarungan para sa mga taong walang boses, Isabel. Tanggapin mo na ang pagkatalo bago ka patuluyang lamunin ng lupa. Ang boses na yon ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa aking isipan habang nakatitig ako sa puting pader ng ospital. Narito kami sa isang madilim at masikip na pasilyo, malayo sa mga marangyang private suite na madalas okupahin ng mga Montalban. Sa loob ng silid na nasa harap ko, nakahiga si Ricardo Valmonte, ang lalaking hindi ko pa man din lubos na nakikilala ay kinuha na naman sa akin ng tadhana. Ang kanyang ulo ay balot ng makapal na gasa at ang tunog ng kanyang mabagal at hirap na paghinga ay tila isang orasan na nagbibilang ng natitira naming oras. Nanginginig ang aking mga daliri habang hawak ko ang isang basong tubig para kay Nanay Marilu. Ang tubig ay bahagyang tumatapon. Lumilikha ng maliliit na bilog sa aking maikling buhok na sumasayad sa aking balikat. Sa bawat patak, naaalala ko ang mga dokumentong ninakaw, ang aming tanging sandata, ang aming tanging pag-asa ay naglaho na parang usok. Nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa langit kung bakit kailangang dumanas ng ganitong karahasan ang sino mang nagtatangkang tumayo para sa katotohanan. Ngunit tanging isang mahapdi at piping pagtangis lamang ang namumuo sa aking dibdib. Ang bawat tibok ng aking puso ay parang isang mabigat na martilyo na humahampas sa aking mga tadyang. Hindi tayo susuko, Isabel. Bulong ni Attorney Ledesma sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin. Ninakaw nila ang mga papel, pero hindi nila nanakaw ang alam mo. Hindi nila nanakaw ang lisensya mo. Dahan-dahan akong tumango. Kinuha ko ang aking sketchpad at ballpen. Sa gitna ng amoy ng gamot at kalungkutan ng ospital, nagsimulang gumalaw ang aking kamay. Hindi ako naguguhit ng mga pangarap na bahay. Iginuguhit ko ang bawat detalye ng pundasyon ng mansyong Montalban na alam kong may depekto. Ang bawat sukat, ang bawat kapal ng bakal na tinipid, ang bawat bitak na nakita ko noong ako pa ay nakatira doon. Kung wala kaming titulo ng lupa, gagamitin ko ang aking kaalaman bilang arkitekto para gibain ang kanilang reputasyon. Biglang bumukas ang pintuan ng pasilyo. Ang tunog ng mararahas na hakbang ng mga mamahaling sapatos ay bumasag sa katahimikan. Si Leandro. Nakasuot siya ng itim na suit, may dalang malaking bouquet ng bulaklak na tila ba isang insulto sa kalagayan ni Ricardo.
Anong ginagawa mo rito? Ang tanong na mababasa sa galit na tingin ni Nanay Marilu. Nandito ako para magbigay pugay sa biktima ng isang malas na aksidente. Wika ni Leandro nang may nakakalokong ngiti. Lumapit siya sa akin at bumulong, sapat na para ako lang ang makarinig. Sayang ang tatay mo, Isabel. Kung nanahimik lang sana siya, hindi siya magiging ganito kaputi sa ilalim ng mga kumot na ito. Now, tell me, nasaan ang kopya ng mga blueprints? Alam kong may itinago ka. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Hindi ako nanginig. Itinaas ko ang aking kamay at sa harap niya, dahan-dahan kong pinunit ang isang pahina ng buong aking sketchpad, ang pahinang naglalaman ng plano ng kanyang pagkatalo at dahan-dahan itong inilaglag sa kanyang paanan. Ang galit sa mga mata ni Leandro ay hindi matatawaran. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang matandang babae na nakasuot ng uniforme ng janitress ang lumapit sa amin. May inabot siyang isang maliit na piraso ng basahan sa akin. Tila ba naglilinis lang siya ng paligid. Nalaglag mo ito, iha, sabi ng matanda. Nang hawakan ko ang basahan, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob. Isang USB drive. Napatingin ako sa matanda. Ngumiti siya ng bahagya bago mabilis na naglakad pal. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib habang mahigpit kong ikinukubli ang maliit na piraso ng teknolohiyang yon sa loob ng aking palad. Ang lamig ng bakal ng USB drive ay tila isang kuryenteng gumigising sa aking namamanhid na pag-asa. Sino ang matandang ito? At bakit sa kanya ipinagkatiwala ni Ricardo ang huling bala ng aming laban? Anong tinitingin-tingin mo riyan? Asik ni Leandro, pilit na sumisilip sa aking nakakuyom na kamay. Ngunit bago pa niya mahawakan ang braso ko, mabilis na humarang si Attorney Ledesma. Makaalis ka na, Leandro. Hindi mo ba nakikita? Ang presensya mo rito ay nagpapabagal sa paggaling ng kliyente ko. Matigas na sabi ng abogado. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Leandro bago siya tuluyang tumalikod. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang paalala na ang labanang ito ay hindi na lamang tungkol sa lupa o pera, kundi tungkol sa kung sino ang mananatiling nakatayo sa gitna ng unos nang masiguro naming wala na siya. Dali-dali kaming pumasok sa isang bakanteng silid sa dulo ng pasilyo. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang ugong ng air conditioner ay tila naging saksi sa aming bawat kilos. Nanginginig ang kamay ni Attorney Ledesma habang isinasaksak ang USB drive sa kanyang daladalang laptop. Nagpigil ako ng hininga. Ang bawat segundo ng paglo-load ng mga files ay tila isang taon sa aking pandinig. Nang bumukas ang mga folder, halos mapaiyak ako sa nakita ko. Hindi lang ito mga dokumento ng lupa. Narito ang lahat. Ang mga lihim na recording ng pakikipag-usap ni Donna Selma sa mga kontraktor na gumamit ng pekeng semento. Ang mga resibo ng mga suhol sa mga lokal na opisyal upang aprubahan ang mga mapanganib na building permits sa baybayin. At ang pinakamasakit sa lahat, isang video file na may petsang gabi ng aking kasal. Dahan-dahan kong pinindot ang play. Nakita ko ang sarili ko sa screen, nakasuot ng puting gown, habang umiiyak at nagmamakaawa kay Leandro. Ngunit ang camera ay nakatutok sa isang anggulo na hindi namin napansin noon. Nakita sa video si Donna Selma na sadyang inilalagay ang isang bote ng gamot sa aking bag. Ang gamot na ginamit nilang ebidensya upang sabihing ako ay baliw at adik. Napatakip ako sa aking bibig. Ang piping pighati ay nauwi sa isang mahapdi at tahimik na pag-alog ng aking mga balikat. Pinagplanuhan nila ang lahat. Mula sa araw na pumasok ako sa kanilang buhay, itinuring na nila akong isang tupa na ihahanda sa katayan. Ito na ang kailangan natin, Isabel. Bulong ni Attorney Ledesma. Ang kanyang boses ay nanginginig din sa galit. Ito ang wawakasan sa kanilang kasinungalingan.
Hindi lang natin babawiin ang lupa mo. Ipakukulong natin sila. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang madilim na langit ay unti-unti nang nilalamon ng mga ulap ng bagyo. Hindi na ako natatakot sa ulan. Alam ko na ang bawat patak nito ay siyang maghuhugas sa lahat ng dumi ng pamilya Montalban. Kinuha ko muli ang aking sketchpad. Sa unang pagkakataon, ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Isinulat ko ang isang pangalan sa ibaba ng aking mga plano, ang katotohanan ng San Esteban. Ngunit sa gitna ng aming pagpaplano, biglang nagring ang telepono ni Nanay Marilu na naiwan sa tabi ni Ricardo. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ito ni Attorney Ledesma at ilagay sa speaker, isang malamig at kilalang boses ang bumungad sa amin. Akala niyo ba ay panalo na kayo dahil lang may nakuha kayong laruan mula sa isang matanda? Ang tinig ni Donna Selma ay tila isang ahas na gumagapang sa loob ng silid. Tingnan niyo ang balita sa telebisyon ngayon din. Baka mas mabilis ang kamay ng aking mga abogado kaysa sa konsensya ninyo. Mabilis naming binuksan ang telebisyon sa silid. Ang headline sa news ay tila isang sampal na bumiyak sa aking bungo. Nakatakas na pasyenteng si Isabel Cirele, pinaghahanap dahil sa pagnanakaw ng mga kompidensyal na dokumento ng Montalban Realty. Itinuturing na mapanganib at hindi matatag ang isipan. Ang aming mga mukha, ang mukha ko at ni Nanay, ay nakapaskil sa buong bansa bilang mga kriminal. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Sinuportahan sila ng media. Sinuportahan sila ng kapangyarihan. Sa isang iglap, kami na may hawak ng katotohanan ang naging masama sa mata ng mundo. Paano kami lalaban kung ang bawat pintuan ay isinasara na sa amin? Paano namin ilalabas ang ebidensya kung bawat hakbang namin ay may nakaabang na pulis na naniniwalang kami ay baliw at mapanganib? Tumingin ako kay Ricardo na nananatiling walang malay. Sa kaniyang tabi, nakita ko ang aking lisensya ng arkitekto na bahagyang nakasilip sa aking bag. Isang ideya ang biglang nabuo sa aking isipan. Isang ideyang kasing mapanganib ng ulan, ngunit kasing liwanag ng kidlat. Kung hindi nila kami pakikinggan sa loob ng korte, pilitin namin silang makinig sa harap ng mismong gusaling pinapatayo nila. Doon, sa harap ng katotohanang gawa sa semento at bakal, walang kasinungalingang kayang tumayo. Huwag kang titingin sa kamera, Nerissa. Ayusin mo ang tindig mo. Tandaan mo, ikaw ang saksi sa pagkawala ng katuwiran ng babaeng iyan. Isipin mo na lang na ginagawa natin ito para sa kaligtasan ng lahat. Narinig ko ang boses ni Donna Selma mula sa maliit na screen ng cellphone ni Attorney Ledesma. Isang behind-the-scenes na video na nakuha mula sa isang hindi kilalang source sa loob ng mansyon. Nakita ko ang mukha ni Nerissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang tinuturuan siya ni Donna Selma kung paano magsisinungaling sa harap ng mga reporter. Nasa loob kami ng isang madilim at maingay na storage room sa basement ng ospital. Ang amoy ng mga lumang karton at matapang na kemikal na panlinis ay tila sumasakal sa aking paghinga. Nakaupo si Nanay Marilo sa isang sirang silya. Yakap-yakap ang kanyang lumang bag na tila ba doon nakasalalay ang aming buong buhay. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit ang bawat tingin niya sa akin ay puno ng isang uri ng pagmamahal na hindi kayang bayaran ng anumang yaman ng mga Montalban. Hinawakan ko ang aking maikling buhok. Sa tuwing nadidikit ang aking mga daliri, sa dulo ng aking buhok, naaalala ko ang bawat hibla na nalaglag sa sahig, mga hibla ng aking kahapon na pilit kong kinalimutan. Tignan mo ang mukha ni Nerissa, Isabel, bulong ni Attorney Ledesma habang itinuturo ang screen. Hindi siya masamang tao. Nakikita mo ba ang paraan ng pagpisil niya sa kanyang sariling mga daliri? Iyan ang senyales ng isang taong kinakain na ng kaniyang sariling konsensya. Dahan-dahan akong tumango. Bilang isang arkitekto,
Natutunan kong tignan ang mga bitak sa isang pader bago pa ito tuluyang gumuho. At sa mukha ni Nerissa, nakita ko ang pinakamalaking bitak sa kaharian ni Donna Selma. Ang kanyang katapatan ay hindi gawa sa semento. Ito ay gawa sa takot. At ang takot, kapag naging sobrang bigat, ay laging humahantong sa pagguho. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso nang makarinig kami ng mabibigat na hakbang sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga radyo ng mga pulis at ang malalamig na tinig ng mga lalaking naghahanap sa amin ay tila mga aninong pilit kaming kinakabig pabalik sa kadiliman. Siguraduhin ninyong bawat sulok ng basement ay masisecure. Ang utos ni Donna Selma ay mahanap ang baliw na yan bago pa siya makagawa ng eksena sa laba. Ang boses na yon ay kay Leandro. Puno ng poot, puno ng pagmamadali. Napatingin ako kay nanay. Mabilis niyang kinuha ang isang piraso ng kaniyang lumang duster at dahan-dahang itinali sa aking nasugatang palad. Nasugatan ako kanina sa talas ng isang metal na istante habang nagtatago. Hindi siya nagsalita, pero ang init ng kanyang palad at ang dahan-dahang paghaplos niya sa aking sugat ay sapat na para maramdaman ko ang kaniyang dalangin. Huwag kang matakot, anak. Nandito si nanay. Sa sandaling iyon, isang mahinang katok ang narinig namin mula sa isang maliit na lagusan sa likod ng mga karton. Hindi ito ang marahas na katok ng mga pulis. Ito ay isang mahiyaing tunog, tila nag-aalinlangan. Nang buksan ni Attorney Ledesma ang maliit na pinto, bumulaga sa amin ang isang pamilyar na mukha. Si Nerissa. Basang-basa siya ng ulan, ang kaniyang uniforme ay may mantsa ng luha at dumi. Isabel, Nanay Marilu. Ang kanyang boses ay halos isang bulong lang, puno ng pagsisisi. Hindi ko na kaya. Nakita ko ang ginawa nila sa tatay mo. Nakita ko kung paano nila pinalitan ang mga gamot mo noong nasa mansyon ka pa. Heto ang susi ng vault ni Donna Selma. Nandoon ang orihinal na titulo ng lupa sa San Esteban at ang mga kontrata ng mga ghost projects nila. Nanginginig ang kamay ni Nerissa habang inaabot sa akin ang isang maliit na susi na may nakasabit na medalyon ng San Benito. Umalis na kayo. May sasakyang naghihintay sa likod ng morgue. Ginamit ko ang ID ko para makalusot kayo. Tumingin ako sa kanya. Gusto ko siyang pasalamatan. Gusto kong sabihin na hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Pero bago pa ako makagawa ng anumang kilos, bumukas ang pangunahing pinto ng storage room. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang mapanghusgang kidlat na tumama sa aming mga mata. Nakatayo doon si Leandro. Hawak ang kaniyang baril, ang kaniyang muka ay tila isang demonyong nagwagi. Nandito lang pala ang mga daga, wika ni Leandro, habang dahan-dahang itinatutok ang baril sa aming direksyon. At may kasama pa palang traidor. Hinila ako ni Nanay Marilu sa likuran niya. Ang kaniyang maliit na katawan ay tila naging isang pader na bakal. Leandro, sapat na. Maawa ka sa sarili mo. Hindi ganyan ang pagpapalaki ko sa iyo bilang isang taong naging bahagi ng buhay ng anak ko. Wala akong pakialam sa awa. Matanda. Sigaw ni Leandro. Ang kaniyang mga mata ay dilat na dilat. Bakas ang epekto ng labis na stress at marahil ay alak. Ang gusto ko lang ay ang USB na yan. Ibigay niyo sa akin ang ebidensya at baka hayaan ko kayong mabuhay sa loob ng kulungan. Huminga ako ng malalim. Ang aking lalamunan na dati ay tuyot ay tila nakaramdam ng isang kakaibang init. Tumingin ako kay Leandro, hindi bilang asawa, kundi bilang isang pundasyong kailangang gibain. Dahan-dahan akong humakbang mula sa likod ni nanay. Itinaas ko ang aking ulo. Sa gitna ng takot at tensyon, naramdaman ko ang pagbukas ng aking diwa. Ang aking tinig, na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga guho ng mansyon, ay tila muling nagising. Hindi kami matatalo. Ang mga salitang lumabas sa aking bibig ay paos, basag at mahina. Pero bawat pantig ay tila isang dambuhalang bato
na humampas sa katahimikan ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Leandro, napabitaw siya ng isang hakbang. Ang baril sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Nagsasalita ka? Ang katotohanan ay may sariling tinig. Pagpapatuloy ko, pilit na inilalabas ang bawat salita mula sa kaibuturan ng aking puso. Sa labas, narinig namin ang papalapit na mga sirena. Hindi ang sirena ng mga pulis na binili ni Donna Selma, kundi ang mas malakas na ugong ng National Bureau of Investigation na tinawagan ni Attorney Ledesma gamit ang secret frequency ni Ricardo. Ang maskara ni Leandro ay tuluyan ng napunit. Ang kanyang mukha ay napalitan ng isang hilaw na takot. Pero bago pa man makapasok ang mga awtoridad, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng semento ang narinig mula sa itaas na bahagi ng ospital. Ang bagong wing ng ospital na pinatayo ng Montalban Realty, nagsisimula na itong gumuho. Sino ang maliligtas? At sapat ba ang aking bagong natagpuang tinig para pigilan ang isang trahedyang ako mismo ang nakakita sa aking mga plano? Kasalanan mo ang lahat ng ito, Isabel. Kung nanatili ka na lang sanang isang masunuring asawa at hindi pinairal ang iyong kahibangan, hindi sana tayo humantong sa ganitong kahihiyan. Malamig at puno ng lason ang boses ni Donna Selma habang nakatitig siya sa akin sa loob ng masikip na silid ng hukuman. Kahit nakasuot na siya ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo, hindi pa rin nawawala ang kaniyang nakakasulasok na kayabangan. Ang kaniyang mga daliri, na dati pinalalamutian ng mga dambuhalang brilyante, ay ngayon ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng lamesang kahoy. Nakatayo ako sa tapat niya, suot ang isang simpleng puting blusa at itim na pantalon. Ang aking maikling buhok ay maayos na nakasuklay, inilalantad ang aking mukha na wala ng bakas ng takot. Sa aking dibdib, nakasabit ang aking ID bilang isang registered architect. Ang aking tunay na baluti. Sa gilid, nakaupo si Nanay Marilu. Hawak niya ang kaniyang rosaryo. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa akin ng may halong kaba at labis na pagmamalaki. Narito rin si Ricardo, na bagaman nakaupo sa isang wheelchair dahil sa kaniyang mga pinsala, ay nagniningning ang mga mata sa katarungang malapit na naming makamit. Nang tumunog ang mabigat na martilyo ng hukom, ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila tumigil. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng sementong gumuho sa ospital noong nakaraang linggo. Ang trahedyang naging huling pako sa kabaong ng Montalban Realty. Tinatawag ang saksing si Isabel Cirelli. Ang dambuhalang boses ng bailiff ay umalingaw-ngaw. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang ng aking sapatos ay lumilikha ng isang malinaw at matapang na tunog sa makintab na sahig. Nang itaas ko ang aking kanang kamay para manumpa, naramdaman ko ang isang kakaibang daloy ng init mula sa aking lalamunan patungo sa aking puso. Architect Cirel, simula ni Attorney Ledesma, maari mo bang ipaliwanag sa hukuman kung ano ang nakita mo sa mga blueprints na itinago ng mga Montalban? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Leandro na nakayuko sa kabilang panig, hindi kayang salubungin ang aking paningin. Pagkatapos, itinuon ko ang aking mga mata sa hukom. Ang mansyong Montalban, ang bagong wing ng ospital, at ang itinatayong kondominium sa baybayin. Lahat ng iyon ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Ang aking boses ay lumabas na malinaw, buo, at walang pag-aalinlangan. Hindi na ito ang basag na tinig ng isang biktima. Ito na ang awtoridad ng isang profesional. Ginamit nila ang substandard na materyales. Tinipid nila ang pundasyon upang mapunta ang pondo sa kanilang mga offshore accounts. Ang bawat bitak na nakita ko, ang bawat depektong isinulat ko sa aking notebook, ay binaliwala nila at itinuring na bunga lamang ng aking kabaliwan. Iniharap ni Attorney Ledesma ang USB drive
at ang mga orihinal na dokumentong nakuha namin mula sa vault ni Donna Selma. Ang mga video ng pagmamanipula sa aking mga gamot, ang mga lihim na kontrata, at ang mga recording ng pananakot ni Leandro ay isa-isang ipinalabas sa dambuhalang screen. Naririnig ko ang marahas na pagbulong ng mga tao sa gallery. Ang mga reporter ay mabilis na nagsusulat. Ang maskara ng pagiging philanthropist ni Donna Selma ay unti-unting nalulusaw, pinalitan ng isang mukhang puno ng hilaw na takot at pagkapahiya. Pagsisinungaling iyan! Baliw siya! Huwag kayong maniwala sa kanya! Sigaw ni Donna Selma, pilit na tumatayo habang pinipigilan ng mga gwardya. Ang kaniyang boses ay tila isang lamat na lumalaki sa isang basong kristal. Ang baliw po ay hindi ang taong nawalan ng boses dahil sa trauma. Mahinahon, ngunit matalim kong sagot habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ang tunay na baliw ay ang taong naniniwalang kaya niyang itayo ang kanyang imperyo sa ibabaw ng mga buhay na sinisira niya. Nanay ko ang nagturo sa akin na ang dangal ay hindi nasusukat sa taas ng gusali, kundi sa katibayan ng katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumayo si Leandro. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Tama na, Mami. Tama na, Isabel. Patawarin mo ako. Totoo ang lahat. Ako ang naglagay ng gamot. Ako ang pumirma sa mga palsipikadong ulat dahil sa takot ko kay Mami. Isang malakas na singhap ang namayani sa hukuman. Ang pagtataksil ni Leandro sa kaniyang sariling ina ang naging huling dagok. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng mga balikat ni Donna Selma. Ang kaniyang dambuhalang kaharian ay tuluyan ng gumuho, hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa bigat ng kaniyang sariling mga kasalanan. Nang ibaba ng hukom ang hatol, ang warrant of arrest para sa lahat ng mga sangkot at ang pagbawi sa lahat ng mga ari-ariang kinuha nila sa akin, naramdaman ko ang isang matinding ginhawa. Ang bawat salitang ipinagkait sa akin sa loob ng maraming buwan ay tila naging mga pakpak na nagpalipad sa aking kaluluwa palayo sa kadiliman. Paglabas namin ng korte, sinalubong kami ng mainit na sikat ng araw. Wala na ang ulan. Wala na ang bagyo. Niyakap ako ni Nanay Marilu ng mahigpit. Ang kaniyang mga luha ay pumatak sa aking balikat. Mga luhang hindi na ng pighati, kundi ng tagumpay. Tapos na, anak. Malaya ka na. Bulong ni Nanay. Tumingin ako sa langit. Ganito pala ang pakiramdam ng katarungan. Hindi ito nanggagaling sa ganti, kundi sa pagtanggap sa sariling tinig at pagtatayo ng sariling pundasyon. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, nakita ko si Ricardo na dahan-dahang lumalapit sa amin. May hawak siyang isang maliit na sobrang asul. Ang kaniyang mukha ay seryoso. Tila may isa pang katotohanang kailangan naming harapin bago kami tuluyang makapagsimula ng bagong buhay. Ano ang nilalaman ng sobrang iyon na tila mas mahalaga pa kaysa sa hatol ng korte? At handa na ba kaming harapin ang huling sikreto ng aming pamilya bago ang tuluyang pagbubukang liwayway? Ang lamig ng bakal ay hindi kasing lamig ng puso mong sadyang nabulag ng kasakiman, Mami. Ngayon, sa pag-ikot ng susi ng rehas na ito, sana ay marinig mo ang tunay na tinig ng lahat ng taong tinapakan mo. Iyon ang huling mga salitang narinig ko mula kay Leandro bago siya dinala sa isang pasilidad para sa kanyang rehabilitasyon at pagpapanagot sa batas. Nakatayo ako sa labas ng presinto, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglayo ng sasakyang magdadala kay Donna Selma sa kaniyang bagong tahanan. Isang seldang walang chandelier, walang sutla, at walang mga utusang yuyuko sa kaniyang bawat kapritsyo. Ang amoy ng usok ng sasakyan at ang alikabok sa kalsada ay tila naging pabango ng aking kalayaan. Sa loob ng selda, ang tanging maririnig ni Donna Selma ay ang mabagal at paulit-ulit na tunog ng patak ng tubig mula sa tumatagas na gripo. Tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundong kukunin ng katarungan mula sa kanyang buhay.
Wala na ang kanyang mga alahas. Ang kanyang mga daliri na dati ay hindi madikitan ng dumi ay ngayon ay pilit na kumakapit sa magaspang at malamig na rehas. Huminga ako ng malalim. Dinadamdam ang sariwang hangin ng San Esteban. Naramdaman ko ang marahang paghaplos ni Nanay Marilu sa aking likod. Tapos na ang Bagyo Isabel. Ang lupang kinuha nila, muling babalik sa atin na may dalang bagong pag-asa. Lumingon ako sa aking tabi at nakita ko si Ricardo. Hawak pa rin niya ang asul na sobre na kaniyang ipinakita kanina. Dahan-dahan niya itong iniabot sa akin. Nang buksan ko ito, hindi ko mapigilang mapaluha. Hindi lang ito titulo ng lupa. Sa loob ay may isang sulat na gawa sa lumang papel. May petsang 20 taon na ang nakalilipas. Iyan ang huling hiling ng iyong lolo bago siya pumanaw. Mahinang sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ipinagkatiwala niya sa akin ang proteksyon ng lupang iyan. Sa loob ng 20 taon, kahit malayo ako, lihim kong binabayaran ang lahat ng buwis at tinitiyak na hindi ito maibebenta ng kahit sino. I was waiting for the right time, but my cowardice almost cost you your life. Tinitigan ko ang sulat. Nakasulat doon. Para sa aking apo na si Isabel, ang arkitekto ng ating pamilya. Itayo mo ang iyong mga pangarap sa lupang ito dahil ang pundasyon nito ay pagmamahal, hindi pera. Isang dambuhalang bara sa aking lalamunan, ang tila na tunaw. Tumingin ako kay Ricardo. Nakita ko ang isang matandang lalaking pilit na itinatama ang kanyang mga pagkakamali. Isang taong handang mawala sa anino para lamang masiguradong ang kaniyang anak ay lalakad sa ilalim ng liwanag. Ricardo, ang unang pagkakataon na binigkas ko ang kaniyang pangalan nang walang pait. Salamat sa pagbabalik. Ngumiti siya ng may pighati. Nagawa ko na ang tungkulin ko, Isabel, at alam ko na ang bawat tingin ng iyong ina ay nagpapaalala sa kanya ng mga mamagabing pinaluha ko siya. Aalis na ako, anak. Iiwan ko ang lahat ng aking ari-arian sa pangalan mo upang maitayo mo ang iyong Siyong Tietke. Gamitin mo ito para sa mga babaeng tulad mo na nawalan ng tinig. Hinalikan niya ang aking noo bago dahan-dahang sumakay sa kanyang sasakyan. Pinanood namin ni Nanay ang kanyang pag-alis hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang siya sa dulo ng kalsada. Hindi ito isang malungkot na pamamaalam. Ito ay isang paglaya para sa aming lahat. Bumalik kami ni Nanay sa aming lumang bahay sa San Esteban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kami pumasok nang may nakayukong mga ulo. Binuksan ni Nanay ang mga bintana. Hinahayaan ang sikat ng araw na pumasok at magbigay liwanag sa bawat sulok na dati ay puno ng lungkot. Kinuha ko ang aking lisensya at ang notebook na naglalaman ng aking mga bagong plano. Hinaplos ko ang aking mga palad. Ang mga palad na dati ay tinawag ni Leandro na magaspang na papel. Ngayon, ang mga kamay na ito ang siyang maglilok ng kinabukasan ng maraming tao. Ang bawat kalyo ay medalya ng aking pagsisikap at ang bawat guhit sa aking palad ay mapa ng aking tagumpay. Nanay, magtatayo tayo ng tinig, sabi ko ng may buong kumpiyansa. Hindi lang ito opisina. Ito ay magiging tahanan para sa bawat babaeng sinabihang wala silang silbi. Dito, ang bawat disenyo ay magmumula sa puso at ang bawat pundasyon ay magiging kasing tibay ng ating paninindigan. Niyakap ako ni Nanay at sa katahimikan ng hapon, narinig namin ang tunog ng mga alon sa baybayin. Ang mga alon na dati ay tila nananaghoy ay ngayon ay tila nakikipag-unahan sa pagkanta ng isang awit ng tagumpay. Ganito na lang ba? Ang wakas ba ng isang pighati ay ang simula ng isang mas malaking hamon? O ito na ang tunay na kahulugan ng pagbangon, ang muling pagbuo sa sarili mula sa mga guhong inakala mong katapusan na ng lahat? Tumingin ako sa malayo kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Doon, nakita ko ang aking sarili, isang arkitekto,
hindi lang ng mga gusali, kundi ng sarili kong kaligayahan. Ang langit ng San Esteban ay nababalot ngayon ng kulay ginto, rosas at lila. Isang marangyang pintura ng kalikasan na tila nagbibigay pugay sa katahimikang namamayani sa baybayin. Wala na ang malalakas na kulog at marahas na hangin na dati tila sumasakal sa aking pag-asa. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang, isang ritmo na tila humihingi ng paumanhin sa lahat ng luhang kinuha nito mula sa akin. Nakatayo ako sa balkonahe ng Tinig Design Studio. Ang gusaling ito ay hindi lamang gawa sa semento, salamin at bakal. Bawat poste nito ay itinayo mula sa mga pira-pirasong pangarap na dati dinurog ng mga Montalban. Dito, sa lupang minana ko sa aking lolo, ang bawat disenyo ay may kwento ng pagbangon. Ang bawat sulok ay may amoy ng sariwang pintura at bagong simula. Malayo sa amoy ng amag at pighati ng aking nakaraan. Naramdaman ko ang paglapit ni Nanay Marilu. Nakasuot siya ng isang simpleng duster na gawa sa mamahaling lino. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at wala na ang malalalim na guhit ng pag-aalala. Hawak niya ang isang tasa ng tsa at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, kung saan ang araw ay dahan-dahang humahalik sa dagat. Architect Isabel, tawag niya sa akin ng may malambing na biro. May panibagong sulat na naman mula sa mga kababaihan sa kabilang bayan. Gusto raw nilang mag-aral ng basic drafting at design sa iyong workshop. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay ni Nanay. Ang kaniyang palad ay malambot na ngayon. Wala na ang mga hapdi ng paglalaba para sa ibang tao. Sabihin mo po sa kanila, Nanay, laging bukas ang pinto ng tinig. Dito ang boses ng bawat isa ay pakikinggan. Tumingin ako sa aking mga kamay. Mayroon pa ring maliliit na pilat mula sa mga gabing nagtatago ako sa sastrehan. Ngunit ngayon, ang mga kamay na ito ang humahawak sa mga dambuhalang plano para sa mga proyektong makatutulong sa komunidad. Hindi ko na kailangan ng isang mamahaling singsing para maramdamang ako ay mahalaga. Ang aking lisensya, ang aking studio, at ang kaniyang pagmamahal ay sapat na. Nabalitaan ko na ang mansyong Montalban ay tuluyan ng giniba matapos ideklara ng gobyerno na mapanganib ang istruktura nito. Si Donna Selma ay nananatili sa loob ng malamig na rehas kung saan ang tanging yaman niya ay ang mga alaala ng kapangyarihang wala na sa kanyang mga kamay. Si Leandro naman, ayon sa huling balita, ay nagsisikap magsimula muli sa malayo. Malayo sa impluensyang matagal nang bumigat sa kanya. Hindi ko na sila kinikimkim sa galit. Ang puot ay isang pasaning mabigat. At sa paglalakbay kong ito, pinili kong humakbang ng magaan. Ang tagumpay ko ay hindi nagmula sa pag-aasawa sa isang mayamang lalaki. Ang aking masayang wakas ay hindi rin isang marangyang seremonya. Ito ay ang makita si Nanay na payapa. Ang masaksihan na ang aking mga disenyo ay nagiging tahanan ng pag-asa para sa mga nangangailangan at ang malaman na kahit matagal akong nanahimik noon, ang aking tinig ay mas malinaw at matatag ngayon kaysa dati. Tara na sa loob, anak. Paanyaya ni Nanay. Lumalamig na ang hangin. Tumango ako. Ngunit bago pumasok, kinuha ko ang aking lumang notebook. Ang notebook na iningatan ni Mateo. Ang tahimik na saksi sa aking mga pagsubok at muling pagtayo. Isinulat ko ang huling pangungusap sa huling pahina. Ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa semento, kundi sa paggalang at pag-aaruga sa sarili. Isang bagay na hindi maaaring angkinin ni numan. Ang takip silim ay hindi pagtatapos ng liwanag. Ito ang paalala na matapos ang bawat gabi, gaano man ito kahaba at malamig, ay may umagang dumarating para sa mga taong handang magsimulang muli. Sa San Esteban, ang dagat ay hindi na bumibigat ang himig. Sa halip,
Ito'y marahang umaawit ng pag-asa at kalayaan.